Ang gold at nickel, dalawang mineral na may mataas na demand sa merkado. Sa loob ng 2 linggo, nakita natin kung paano ang simpleng mineral ay nagiging kapaki-pakinabang sa ating mga tao. Ito yung nagbubutas, ito yung nagdi-drill ng mga butas sa mga pader, no? So ito, isa na namang equipment na matatagpuan dito sa loob ng minihan, hundreds of meters underground. Kita natin kung gaano kabilis mapuno itong mga truck, gaano kabilis nasisira yung isang gubat para i-mine. Malaki ang benepisyo. Community inside, houses or hosts, about 14,000 people. Pero malaki rin daw ang kapalit. Malaki yung naging karanasan, lalo ng Cordillera. For more than a century, nandyan na yung mga mining company. And yet, all of the provinces is considered one of the poorest provinces in the country. Hindi mo mapapalitan ng isang bundok ang nakuha mo ng bundok. Hindi lahat ng mineral na minimina ay metal. Ang coal ay isang non-metallic mineral na kinukuha rin sa ilalim ng lupa para gawing enerhiya. At kung ang ginto at nickel ay ginagamit sa ating mga pang-araw-araw na gamit, maging ang enerhiya na nagpapagana sa mga bagay na ito, galing din sa mina. Sa bilis ng takbo ng mga bagay sa ating mundo, mabubuhay kaya tayo ng walang kuryente? Parang uling lang siya, pinakamurang source ng energy. %41% ng kuryente sa mundo ay nage-generate ng mga coal power plants. Dito sa Batan Island sa Bicol, kinukuha ng mga residente ang coal sa ilalim ng lupa. Andito ako ngayon sa Barangay Bagawbawan, dito pa rin sa Batan Island. Isa to sa mga area kung saan aktibo ang pagmimina ng coal dito sa isla. Ayon sa US Geological Survey, taong 1842 na madiskubre ng mga European ang coal dito sa isla. And by 1921, ang Batan Island ang pinakamalaking minahan ng coal sa buong Pilipinas. Pero dekada 80 nang magsara ang mga large-scale coal mines sa Batan. Ipinagpatuloy ng mga small-scale miners dito ang pagmiminang naiwan ng dating large-scale mining company. Ito ang sabi namin 14 meters bago namin nakita ang coal. May nagpipik po sa loob. Meron. Kung dito tulo ang may abante, diretso, may kaliwa at saka may kanan. At definitely, labas natin dito, napakadumi na natin. Ang tunnel na ito ay sumusukat na 14 na metro ng lalim pababa. 4 hanggang 6 na minero ang nagtatrabaho sa bawat tunnel gaya nito. So ito makikita nyo sa paligid natin, yung pader hindi na siya putik. Ito na siya, yung coal na mismo. Sa harap ko, sa gilid, pati sa likod, puro coal po siya. So yan po ang kinukuha nila dito sa mga masisikip na minahan na to, no? So paano to tinitibag, kuya? Anong ginagawa nyo? Pinipiko? Minamano-mano? Okay. Pwede ba natin makita kung paano manualin yan? Okay, atras ako. Meron kasing mga dangerous gases na nanggagaling sa coal, mga explosive gases. Between 5 and 20% methane in air, isang konting spark lang magkakaroon ng pagsasabog. Kaya pag nasa underground yung mina, yung coal, may mga iba't ibang dangers pa na kailangang harapin, na nagmimina.
Very dangerous po itong trabaho to. Kaya kita nyo ito, puro suporta ng kahoy. Pero that doesn't mean guaranteed sila. Anything can happen in the mines. First hand, para malaman ko kung gaano talaga kahirap, susubukan kong magpiko ng coal mula dito. Tingnan natin kung kakayanin ko o kahit mangalahati man lang ako sa lakas ni Kuya sa pagpipiko niya. Ano ba hawak nito? Dito? Dito. Dito. Tapos ang palo, pag ganun. Okay. Diba? Lapit tayong konti. Ang mineral na coal ay nabuo ilang milyon taon ang lumipas. Mula ito sa mga puno at halaman na sa paglipas ng panahon ay tumigas at naging mineral. Dahil sa tagal bago mabuo, ang coal ay tinuturing na isa sa mga non-renewable resources ng mundo. Hindi biro, matulis to. At baga, madali ka na to, yari ka. Hindi pa naman ganun kadali malabas dito. Uy, puro carbon na. Okay. So, alright. Mission accomplished. Ito na po ang pinanggagalingan ng coal natin. Kaya para sa ating mga gumagamit, pangalagahan ho natin to dahil yung mga kumukuha nito, hindi ho biro yung pinagdadaanan nila para lang mabigyan tayo ng coal o ng carbon. Kapoy. Yan po ang buhay ng coal miner. 80 hanggang 70% ng mga residente sa Batan ay nabubuhay sa pagmimina ng coal o carbon, kung tawagin sa lugar. Si Mang Paterno, empleyado sa isang small-scale mining company. Wala naman kung ibang hanap mo ng carbon. Naglaki yung pamilya ko, nandyan sa carbon eh. Yung pamilya ko, naglaki na, ganun pa rin yung trabaho ko. Batid ni Mang Paterno na maaaring maubos ang coal o carbon na kanyang pinagkakabuhayan. Maano naman kung sino may sa itong lugar may carbon, doon naman ma-apply. Mina naman. Sakto-saktong mag-picnic dito sa area to. Medyo may konting masarap na hangin na bumubuga. Nasa harap ka ng isang lake. Pero wag ba basta-basta. Itong lake na to, tira o labi ng isang open pit na coal mine na nagsara noong 1990s. No? So through time, sa tagal nga nakasara na ng coal mine na yon, naipon na yung tubig dito sa area to. Kaya ito na siya, isang man-made lake. According to sa mga residente, may nakukuha naman daw sila mga isda dito, pero hindi nila sukat alam talaga kung ano pa ang nalalaman nitong lake na to. %41% ng kuryente sa mundo na-generate ng mga coal power plants, no? Coal is a cheap fuel source, but also the dirtiest. Carbon emissions pa lang nito napakagrabe na. Sa isang taon, nakaka-produce tayo ng 11 billion tons of carbon dioxide dahil lang dito sa coal production, no? Ng coal, ang isa sa products nito ay yung tinatawag na carbon dioxide. Itong carbon dioxide ay isa sa mga tinatawag na greenhouse gases. At ito ay isa sanhi ng pag-init ng atmosphere.
Pero para ilabas mula dun sa area na minahan, papunta sa kalye, kung saan nag-aantay yung motor. Ikakarabaw na naman. So kalabaw. Yung isang tatlo. Itong mga kinahakot nila, ngayong araw lang to namin na. Ngayon, kahapon, nasako ngayon. Ngayon nasa ako. Kahapon namin na. So punuan din pala. Ayan, makikita nyo. Dadali na sa pier. Pagkatapos minahin, pagkatapos hakutin, pagkatapos isakay sa kalabaw at isakay sa motor, dito na dinadala yung coal na nahakot. Dito na nila tinatambak para pick upin ng barge para dali na kung saan. So makikita nyo to. Mano-mano lang po kinuha ang coal na nakikita nyo dito sa harap nyo. Hindi basta-basta naipon to. Sobrang hirap, sobrang daming ginawa para lang mahakot to. Dahil hindi lang iisang kumpanya ang nagmimina dito sa Batan Island, yung kada bundok, gaya ng tinatayuan natin na to, iisang korporasyon ang nagmamay-ari o iisang kumpanya. So dito sa pier, may ilang mga bundok. Kada isang bundok, isang kumpanya nagmamay-ari niyan. Sa Pilipinas, meron tayong 17 probinsyang nagmimina ng coal. Karamihan doon ay nanggagaling sa Semirara. Almost, I think, 94% nung production natin doon nanggagaling sa Semirara Island. Ang Semirara Mining Corporation ang pinakamalaking minahan ng coal sa Pilipinas. 1984, 85 ang umpisa to. Tuloy-tuloy mula nun hanggang ngayon ang pagmimina sa Islap. So yung total estimated, more or less, nasa 49 million metric tons ang nahukay na at naibenta na. Gaano karaming mineral na coal kaya ang kakailanganin upang makagawa ng kuryente sa isang tahanan? Ang mininang coal ay dinadala sa mga tinatawag na coal-fired power plants na siyang gumagamit sa coal bilang kanilang panggatong o pangunahing pinagmumulan ng init. Ang Pilipinas ay mayroong 8 coal-fired power plants. Isa dito ang aming pinuntahan. Ito ang Team Energy Corporation Pagbilao Power Plant. Isa itong coal-fired thermal power plant na gumagawa ng kuryente na may voltahe na 735 megawatt. Kumukonsumo sila ng tinatayang 4,000 hanggang 5,000 metric tons ng coal sa isang araw. Ang Pagbilao ay kinontrata ng National Power Corporation. Ito ay nagpo-provide ng supply sa buong Luzon. Paano nga ba ginagamit ang coal sa paggawa ng kuryente? Ang coal ang nagsisilbing panggatong ng mga planta upang painitin ang tubig sa tinatawag na boiler. Ang high temperature steam na inilalabas ng mainit na tubig ang nagbibigay ng pressure na nagpapaikot sa mga turbina na nagpapaikot sa electric generator na gumagawa ng kuryente. Ang ating kuryente, dinadala natin sa tinatawag nating WESM, yung pong Wholesale Electricity Spot Market, na yun po ay isang market ng mga produkto ng mga power plant operators. From the WESM, ito po ay kinukuha ng ating mga power distribution companies like ng Meralco at saka iba pang mga kooperatiba. So yan po ang nagiging outline kung paano tinutulak at sinusupply ang produkto ng mga power plants papunta sa ating mga consumers. Ang power plant mix po by fuel type for 2011, batay po doon sa aming data, natural gas po ang nag-provide ng 58.5% ng supply,
Sinundan po ito ng coal na nasa 28.4%. Bukod sa nagmimina tayo ng sarili nating coal, bumibili rin tayo sa ibang bansa tulad ng Indonesia at Vietnam. Mga ginagamit nating material, metal, ay gumagamit ng enerhiya para mamina, para ma-convert from minerals to metals. Sa Palawan, binisita ni Doc Nielsen ang Coral Bay Nickel Corporation kung saan pinoproseso ang nickel. Dito, gumagamit din sila ng coal mula sa Indonesia. Gano'n ka-importante ito sa operation nyo dito sa nickel production? Yung fuel namin sa boiler. Paano nyo sinisindihan to? Naglalagay kami ng gatong kahoy. Kahoy muna. Yung kahoy sinisindihan namin after nag-apply nitong coal. Gano'n katagal bago maubos to pag nagbaga na ito? Depende po sir sa may coal truck kasi kami. Coal truck sa isang araw, umubos kami ng 6 hanggang sa 7 maximum. Coal truck, 37 tons yung isang coal truck. Ang coal ay ginagamit sa power plant. Ito ginagamit din sa produksyon ng semento at marami pang iba. Napaka-importante yung quality ng coal na ginagamit dito dahil ito palang coal, meron siyang sulfur content. So ang pinili ng refinery na ito ay yung mababa ang sulfur content at saka yung quality niya, no? Na mabilis mabasag. Kasi kailangan mga 2 inches lang ang diameter para pabagahin siya. Ang coal ang tinatawag na dirtiest fuel o panggatong na maaaring gamitin dahil sa mataas na carbon dioxide na inilalabas nito kapag nasusunog. Coal, when you burn it, when you use it as fuel to burn, emits gases, particularly large portion CO2. Pagka nasobrahan ito ay nagkakaroon tayo ng tinatawag na greenhouse effect. So yung heat na pinuproduce natin bounces back to the earth. Ayon sa pag-aaral, inaasahan patuloy pang tataas ang demand ng coal sa Asia na aabot ng 85% hanggang taong 2030. Ibig sabihin, tuloy-tuloy ang pagbaba ng dami ng mineral na ito. Kaya kailangan daw ng iba pang alternatibong pagkukunan ng kuryente gaya ng mga wind turbine power plants na kinukuha ang enerhiya mula sa hangin. Solar panels na kumukuha ng enerhiya mula sa araw at hydroelectric power plants na bukod sa malinis na pinagmumulan ng enerhiya, hindi rin nito kailangan minahin. Walang duda na para patuloy na mapatakbo, magliwanag at umandar ang ating makabagong henerasyon, lahat ay nangangailangan ng kuryente. For cost effectivity, sa gustuhan nating mapababa yung presyo, pinakamababa siguro ang presyo ng coal sa mga sustainable source of energy. Yung sinasabi nilang mura yung kuryente galing sa coal, mag-iisip ka ulit Kasi sino ang nagbabayad ng polusyon na nanggagaling sa coal? Walang iba kung hindi ang lipunan. Binabayaran natin yan sa pamamagitan ng mga pagkakasakit o pagkasira ng kalikasan. No? Kung dati, inakala nating malayo sa atin ang usaping mining, ngayon, lumingon ka uli sa iyong paligid. Gaano karami sa mga gamit at pangangailangan mo ang galing sa mina?